ETV Network, dar gracias a la gente, cuyas películas y música se utilizan aquí con el único propósito de evangelización, estrictamente no comercial. Patuloy po tayo sa ating pagpapaliwanag dito sa seryeng I Believe ng Bishop Smoo. Nagpasimula po tayo sa pamagitan ng pagpapaliwanag kung ano ang pananampalataya. Pinaliwanag ko po noong nakaraang programa na ang pananampalataya ay paniniwala. Naniniwala tayo sa katotohanan ng tinuturo ng Diyos dahil sa Kanyang salita. Tapos po, pagtitiwala. Nagtitiwala tayo sa Panginoon Diyos at isinasalalay natin ang ating buhay at ang ating kinabukasan sa Kanyang mga kamay. At hindi lamang po yun, pinakamahalaga sa lahat, ang pananampalataya ay pagsunod o pagtalima. Wika nga ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapapasok sa kaharian ng langit, kundi ang tumutupad sa kalooban ng aking Ama. Pinanonotan po yan ng pagmamahal. Sapagkat kung walang pagmamahal, kahit na po gaano kalaki ang paniniwala at pagtitiwala, wala po tayong mapapakinabangan doon. Ngayon po, ito pong ating pananampalataya na ito, ay hindi siyang pasimula, kundi ito po, sa totoo lang, ay tugon. Tugon saan? Tugon sa pagpapahayag, sa pagpapakilala ng Diyos. Sa wika pong English, faith is our response to divine revelation. At alam po ninyo, napakaganda po ng gustong sabihin ng divine revelation o pagpapakilala at pagpapahayag ng Diyos. Ito pong ginagawa ng Diyos ay hindi lamang ipinaalam ang katotohanan. Napakahalaga man po nun, kundi ipinakikilala ang kanyang sarili at ang kanyang mga panukala o plano para sa ating kanyang mga nilalang. Hindi lamang po pinakikilala yun, idinudulot pa. Yan ang napakaganda sa divine revelation. Hindi lang po pinakikita ng Diyos. Yung kanyang ipinakikita, ibinibigay. Yung kanyang ipinaalam, ipinagkakaloob. Yan po ang divine revelation. At alam po natin, ang pagpapakilala ng Diyos na yan at ang pagpapaabot niya ng kanyang mga plano at sarili sa atin. Ito po ay dahil sa kagandahang loob ng Diyos. Gusto po niyang tayo ay maging kakilala niya o siya ay maging kakilala natin. Gusto niya na magkaisa po tayo ng buhay. At yan pong pagpapakilala ng Diyos na yan at paghahayag at pagdudulot ng kanyang sarili at ng kanyang plano sa atin. Ito po ay ginagawa niya sa pamagitan ng mga gawa at salita. Deeds and words. Actions and words. Hindi lamang po sa pamagitan ng mga kataga, mga salita. Hindi. Gawa po ay napaka-importante para sa Diyos. Sa pamagitan ng kanyang gawa, pinangungunahan niya na ang kanyang salita. At pinagtitibay niya ang kanyang sinasabi. Sa pamagitan naman ng kanyang mga salita, ay pinaliliwanag niya ang gustong sabihin ng kanyang mga pagkilos at gawa. Kanya, actions, deeds, and words. Ang wika pong Hebreo para sa word, siguro mamamangha kayo, ay taglay ang dalawang ito. Ang gawa at ang salita. Ang katagang dabar. Ang dabar ay action. Ngunit hindi lang action, kundi action na may sinasabi.
ang dabar din ay salita. Ngunit hindi lang salita, kundi nagpapaliwanag ng mga ginagawa ng Panginoon Diyos. Creation. Yan po ang unang-unang pamamaraan ng Diyos para ipakilala ang Kanyang sarili sa atin. Gusto ng Diyos na itong mga nilalang na ito na Kanyang ibinibigay sa atin ay magpahiwatig tungkol sa Kanya. Kanya nga po sinasabi ni San Pablo na sa pamagitan ng mga nilalang ng Diyos nakikita ang Kanyang pagka-Diyos at ang Kanyang kapangyarihan. Sabi nga po ng isa sa mga salmo, Salmo numero 19, "The heavens declare the glory of God." Ngunit, lalo tigit pa, dapat niyong alalahanin ang inyong sarili at ang sarili ng inyong kapwa-tao. Tandaan ninyo, kayo at ang kapwa-tao ay ginawa ng Diyos na kalarawan at kawangis niya. Kaya nga po, ang tao ay revelation ng Diyos. Gusto ng Diyos na ipakilala ang Kanyang sarili sa pamagitan ng mga nilalang niya. Pero hindi pa po yun. Pasimula pa lang. Kasi po alam nyo, ang pagmamahal, gustong ipakita ang pagmamahal sa iba-ibang paraan. Diyan pa lang po sa Eden, sa paraiso, ay kinausap niya na ang ating unang mga magulang. At nagpakilala siya sa kanila at binigyan niya na sila ng kanilang mandate o atas para dito sa mundo. Pinaalaga niya ang mundo at ipinamahala niya sa tao. At meron pong iniutos. Sabi, pwede kayo makakain sa lahat ng mga bunga na mga punong kahoy na ibinigay sa inyo, maliban lang sa bunga ng punong kahoy ng kaalaman ng mabuti at masama. Kaya po makikita natin, ang Diyos ay kinakausap ang mga tao noong pang-una. Pag-ulinig siya sa kanila. Yung conversation, dialogue, sila ay mga conversation partner niya. Ngunit alam naman po natin, nagkasala ang ating unang mga magulang, hindi pa rin tumigil ang Diyos ng pagpapakita ng Kanyang pagmamahal. At mula noon, nang himasok na po, wika nga, ang Diyos dito sa ating kasaysayan. Hindi lang sa pagliligtas kay Noah, kundi ito, napakahalaga, paghirang kay Abraham. Pagkatapos po nun, ang pagpapalaya niya sa mga Israelita mula sa Ehipto. At pagkatapos nun, marami pang paraan sa pamagitan ng mga hari, katulad ni Haring David, sa pamagitan ng mga propeta. Kanya nga po sinasabi sa atin ng sulat sa mga Hebreo that God spoke in former times in many ways. In many ways. But in these last days, He has spoken to us with a Son to speak for Him. Ayan po, bandang huli, ang pinakatampok na pagpapakilala ng Diyos. Bandang huli, isinugo niya ang Kanyang sariling anak. Sabi nga po ni San Pablo, when the fullness of time came, nung dumating ang kaganapan ng panahon, ay sinugo ng Diyos ang Kanyang anak upang tayo ay ampuning mga anak. Ito po ang pinaka
Sabi nga po ni San Juan sa kanyang ebanghelyo, sabi niya, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Itong salita ng Diyos, nakasama ng Diyos magpakailanman. At Diyos din naman, kasama ng Ama, ano ang ginawa? And the Word was made flesh. Nagkatawang tao. Naging tao. Itong anak niya. At bakit? Pakinggan po ninyo. Sabi ni San Juan, no one has ever seen God. The only begotten Son of the Father, He has revealed Him. Yan. Walang nakakita kailanman sa Diyos. Kanya, tandaan po ninyo, si Jesus ang mukha ng Ama. At ang pinakilala niya sa atin, ito, na ang Diyos ay pagmamahal. Ito pong sabi sa atin ni San Juan sa kanyang unang sulat, ika-4 na kabanata. Sabi niya, God is love. Ang Diyos ay pagmamahal. Nahayag ang pagmamahal ng Diyos sa pamagitan ng pagsusugo ng kanyang anak upang tayo ay magkaroon ng buhay sa pamagitan niya. Ito ang pagmamahal. Hindi ang minahal natin ng Diyos, kundi minahal muna tayo ng Diyos at isinugo ang kanyang anak upang maging sakripisyong pumapawi ng ating mga kasalanan. Yan po ang revelation. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sa pamagitan ng kanyang pagiging tao, sa pamagitan ng kanyang pangangaral, sa pamagitan ng kanyang mga himala, sa pamagitan ng lahat ng kanyang tiniis at ginawa, ngunit higit sa lahat, sa pamagitan ng kanyang pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay. Diyan po natin nakilala na ang Diyos ay pagmamahal. God is love. Terribling magmahal ang Diyos. Hindi lang sinasabing, I love you. Pinakikita yung pagmamahal na yan. Pinadadama. At eto pa po, hindi lang pinakikita at pinadadama, kundi, dinggin po nyo, ang sabi ni San Pablo sa mga taga-Roma, sa 5 kabanata, sabi niya, the love of God has been poured forth into our hearts by the Holy Spirit who has been given to us. Ayan po, hindi lang ipinakita, hindi lang pinakilala, kundi ibinuhos ang pagmamahal ng Diyos. Ibinuhos sa ating mga puso upang maging atin. Yan po ang revelation. Executive Producer, Brother Ben Yalung. Supervising Producer, Brother Celso de Guzman. Directed by Chuck Duran. Special post video inserting by Brother Jings de Guzman. God With Us Foundation, M7. APFI Production. In union with the following charismatic groups: Central Bank Charismatic Renewal, San Felipe Neri Parish Mandaluyong, Love Flock Catholic Charismatic Renewal Ministry, Ange Parochial Luluwico Parbon, Antipolo, Spirit of Love Catholic Charismatic Community, Federation of Trans-Parochial Charismatic Communities, St. Peter Catholic Charismatic Community, Office Prayer Group Catholic Community of the Archdiocese of Manila, SVD Friends, Blessed Arnold Janssen Foundation, Epiphany of the Lord Charismatic Community, JET, Jesus Evangelical Team, Forum Group, Oasis of Love Catholic Charismatic Renewal, Beloved of the Lord, Spirit of the Risen Lord Catholic Community, Salt and Light Community for Christ, Sacred Heart Parish of Antipolo. El Most Reverend Teodoro Ted Cruz Bacani Jr. nació en Tuyo, ciudad de Balanga, Batán el 16 de enero de 1940. Obtuvo sus estudios de filosofía y teología en el Seminario de San José.
El 21 de diciembre de 1965, fue ordenado sacerdote de la prelatura de Iva, ahora, una diócesis de pleno derecho, en la Catedral de Manila en Intramuros, Manila. En 1971, obtuvo su doctorado en Teología Sagrada de la Universidad Pontificia de Santo Tomás de Aquino, Angelicum, en Roma. Se desempeñó como vicario parroquial parroquial del Santo Niño Jesús en San Antonio, Zambales, 1966-1968, y parroquia de San Sebastián en San Narciso, Zambales, 1971-1976. De 1976 a 1979, fue sacerdote parroquial de la parroquia de Santiago, y director de la Escuela de Santiago en Subic, Zambales. De 1979 a 1984, el padre Bacani fue sacerdote prestado en Manila como profesor de teología en el Seminario de San Carlos, donde se desempeñó como decano de teología, 1982-1983, y en la Escuela Loyola de Teología Universidad Ateneo de Manila, así como consultor teológico en la Arquidiócesis de Manila. El Papa Juan Pablo II lo nombró obispo auxiliar de Manila, y obispo titular de Gauriana el 6 de marzo de 1984, y fue ordenado obispo el 12 de abril de 1984. Se desempeñó como sacerdote parroquial de la parroquia San Fernando de Digao en Paco, Manila de 1984 a 1996. Fue nombrado obispo de distrito del Distrito Eclesiástico de Manila en 1985, y obispo de distrito de Quezon City North y Caloocan en 1996. Con la creación de la diócesis de Novaliches el 7 de diciembre de 2002, fue nombrado su primer obispo y fue instalado formalmente el 16 de enero de 2003, pero más tarde renunció el 25 de noviembre de ese año. We have mainstream production people.